sa challenging part po ng ating pagsamba ngayon pong umaga. So ito po ay continuation ng ating series sa aklat po ng 1 Peter. At muli, samahan po ninyo ako, 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. Aklat po ng unang Pedro, Kabanata 2, talata 4 hanggang 10. 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. Sandali po tayong tumayo muli, mga kapatid, para po sa pagbasa. And this is the word of God. As you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God, through Jesus Christ. For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobey the word as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Sa Diyos po ang kapurihan, tayo po'y manalangin. Tunay po, Ama, na ang umagang ito ay isang sandali na inyo pong itinalaga upang kami po ay patuloy na biyayaan ng inyo pong salita. Tunay po na ang umagang ito ay pagpapaalala po ninyo sa amin kung gaano po kami kapalad at hindi po kami kung gaano ka defeated, Panginoon, sa buhay na ito. Bagamat sa buhay namin, ito po ay ang kadalasan po naming nakikita at nararamdaman. Subalit in reality, ang katotohanan po is that we are blessed beyond measure, Panginoon. Kaya tunay po na sa umagang ito, wala po kaming ibang maging response, kundi ang patuloy na magpuri at magpasalamat sa iyo at magkaroon po kami ng festive mood, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo, Panginoon. Hindi po kami manlupaypay na patuloy na isiwalat ang kabutihan na inyo pong ipinamalas sa amin, O Diyos. Patuloy naming ipatotoo ang pagpapalang ito, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Kaya pagpalain niyo po ang umagang ito, ang kapahayagan ng inyo pong salita, ang bawat isa na maaabot po nito at ang tagapagsalita na inyo pong gagamitin. Patuloy niyo pong itago lamang sa likod ng inyo pong kabanalan. At ikaw po lamang ang patuloy na may taas sa bawat magiginig po namin, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan at kapasalamatan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na at marami pong salamat. So once again, our theme is about the spiritual privileges of God's people. And tunay po na ang bawat pribilehiyo na makikita po natin, so point by point, verse by verse, makikita po natin from verse 4, tunay na tayo po ay napakapalad. As compared po, nung tayo po ay wala pa sa ating Panginoon, so we are just thinking and we assume na tayo ay in good terms sa Diyos. We assume na tayo ay nasa Diyos dahil sa ating mabuting hangarin sa buhay, dahil sa ating mabubuting gawa, dahil sa ating pagiging palasimba o ang pagiging relihiyoso. But here, makikita ho natin that the pivotal point here is you come to know Christ. Ano po? So nakilala natin si Kristo personally. Hindi po dahil lumipat lang tayo ng church o lumipat lang tayo ng tirahan. Kaya ito po yung ating preferred na maging place na tayo po ay sasamba sa Panginoon. But personally, okay, we come to know Christ as verse 4 says. Sabi dito, as you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious. So, lumapit tayo sa Panginoon at tayo ay nagsilbing buhay na bato
in verse 5. So you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house and to be a holy priesthood. So ito po yung ating first point. So this is the privilege of having union or having our union with Christ. So nagkaroon po ng relasyon sa Panginoon, ng personal. At tayo po ay kinilala bilang bato. So sabi po dito sa verse 5, living stones and built up as a spiritual house. So this is the church, the body of Christ. And also, the purpose or the objective is to be a holy priesthood. So ang priesthood na tinutukoy dyan is unlike doon sa priesthood na alam natin, secular, na idea ng pagkasaserdote. So, which is yung ino-offer natin ang isang ceremony or tayo po ay nag-perform ng isang ceremony. At para sa atin, kailangan may mamatay pa rin para dito. But we believe doon sa sakripisyo ng Panginoon. So, Hebrews, di ba? Which is yung sufficiency ng ginawa ng ating Panginoon as the fulfillment of lahat ng ginawa in the Old Testament. Kaya sabi dito is to be a holy priesthood and to offer spiritual sacrifices. So nandun pa rin yung principle ng pagiging saserdote, pero yung ating pag-aalay na ginagawa ngayon ay hindi nakatulad ng pag-aalay na ginagawa natin or ginagawa ng mga Israelites in the Old Testament. Because ang konsepto po ng pag-aalay na ginagawa natin is spiritual. Since we belong to a spiritual house, okay? And sabi diyan, ang sakripisyo na ginagawa natin is also spiritual. So ito yung tinatawag nating yung pasasalamat, yung ating pagpupuri sa Diyos, yung ating paglilingkod sa Diyos. So hindi na tayo indiscriminate sa purpose na ang ating paglilingkod. Na bahala na, baka kalugdan ng Diyos ito o kung hindi man, sabi nga, gagawin ko na lang uli next time or next Sunday. So, hindi ganon. Meron na tayong alam, meron na tayong tinitindigan, na malinaw na katotohanan kung bakit natin ginagawa ang bahagi natin sa ating buhay bilang Kristiyano. So, pagsamba, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, yung pag-share natin ng mabuting balita. So, meron tayong maliwanag na dahilan. So, we have the understanding behind what we are doing bilang isang Kristiyano. Kaya sabi dito, to offer spiritual sacrifices acceptable. So, ito'y naging katanggap-tanggap dahil kay Kristo. Hindi dahil sa ating personal na ambisyon, hindi dahil sa ating personal na desisyon, hindi dahil gusto lang natin, hindi dahil ito yung pangarap natin nung tayo bata, na makapagsalita in front of many people, nanenermon na tapos may natatanggap pa, So hindi 'yon. It's because of Christ. Okay? Ito'y dahil sa ating Panginoon. Kaya this is one, sabi nga, first pa lang, una pa lang pribilehiyo ay talagang wonderful. Na tayo po ay magkaroon ng pribilehiyong makaisa sa Panginoon. Okay? And for our next point, number 2, verse 6, makikita naman natin, for it stands in Scripture, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. So the foundation that we have, that's why we are blessed, okay, in Christ. First is that we have a union, meron tayong pakikipag-isa sa Kanya. And number 2, meron tayong security. We are protected and secured in Christ. Lagi tayong panatag, lagi tayong tiyak sa Panginoon. Kaya sabi diyan, yung quotation po from Isaiah 28 verse 16, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in Him, ang sino mang mananampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahiya. Will never be disappointed. Will never be put to shame. Okay? Hindi mapapahiya ang sino mang magtitiwala kay Kristo. Hindi natin dinadala ang pangalan ng church at ito yung ating idinadambana at ipinagmamalaki. Kundi kung meron man tayong ipagmamalaki,
sa buhay na ito'y walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus lamang. Okay? Whoever believes in Him will not be put to shame. Kaya yung ating subpoints last Sunday, makikita po natin, first is because He is the chosen cornerstone. Siya po ang panulukang batong pinili ng Ama, okay, para sa iglesia. Ikalawa po is that He is the precious cornerstone. So siya ang panulukang batong walang katulad, okay, natatangi, pambihira. So ito po ang ating Panginoong Hesus. So He is the precious one to be the cornerstone because He lived perfectly. Siya'y walang kasalanan. Nabuhay siya ng walang kasalanan. And He is the sure cornerstone. Siya ang siguradong panulukang bato. So maaaring kung i-illustrate natin, meron din pong mga failures when it comes to building a structure. Dahil ang napiling material ay hindi angkop para doon. Pero itong pundasyon, ang cornerstone na pinili ng Panginoon o pinili ng Ama para sa church is a sure cornerstone. Okay? Hindi siya basta-basta. Hindi siya isang material lang na rare, kundi talagang walang katulad. Ito po ay ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kung kaya sabi dito, we are secured in Christ, for no one will ever separate us from His love. Walang kahit walang kahit sinong makapaghihiwalay sa atin sa Kanya. Kagaya ng sinabi mismo ng Panginoon in John chapter 10. No one can snatch them out of my hand. That's why nandun yung ating security sa buhay bilang isang Kristiyano. Tayo man ay bayuhin ng malakas na bagyo, tayo man ay ugain ng malakas na lindol, tayo man ay bahain, kagaya nung nangyari sa Dubai, So talagang magkasabay man o komplikado man ang kinakaharap natin ngayon, pero sa kaligtasan, wala hong komplikado. So hindi ho naging komplikado yung ating kaligtasan dahil meron pong bumaba at namatay at muling nabuhay para sa atin. Okay? Kaya that is the second privilege. We have the privilege of protection or security in Christ. So doon pa lamang sa unang dalawa, mga kapatid, unang dalawang pribilehiyo pa lang, sapat nang sabihin natin na kung tayo na kay Kristo, tunay na tayo ay mapalad. Mapalad po ba tayo? Amen. Amen. Kahit mainit ang panahon, kahit may discomfort sa ating physical na katawan, kahit tayo ay financially challenged, marami tayong adversities na pinagdadaanan, but still, the Bible, sinasabi po ng Biblia, tayo po ay mapalad kung tayo ay nasa Panginoon. At ang tao mang nagtatagumpay sa tingin natin pero wala sa Panginoon, sila ang hindi mapalad. Yan po ang ating maging point of view. Hindi tayo madaig ng ating laman. Hindi tayo kumbaga yung mundong ito, hindi tayo para bang isasway tayo ng mundo. Tatangayin tayo ng mundong ito ng kaaway ng ating sarili. Para sabihin, nako, ay parang alangan na yata. Kailangan ko munang maglaylo. So, hindi. Okay? Dahil ipinapakita lang ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga bagay na yan na huwag tayong umasa dito. Huwag nating ipagkatiwala ang sarili natin dito. Okay? Dahil kahit yung mga bagay na yan, darating ang panahon na yan ay mawawala din. It will come to pass. Okay? Kahit maganda sa paningin mo ngayon, kahit sarili mo, kukupas din sa pagdating ng panahon. Pero ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo, hindi kumukupas. Isaiah chapter 40 verse 8. Di po ba? The Word of God. Sabi nga, nananatili siya magpakailanman. Okay, to testify before the world that we are the body of Christ requires spiritual understanding of who we are right now.
Hindi lang tayo nagsasabing ako'y Kristiyano kasi doon ako naatin sa masin. O doon ako naatin sa may tabi ng banahaw. Ano ho? Sabi dito, it requires spiritual understanding. You know first why. Bakit ka nandito sa iglesia? Bakit ka dumadalo? Kailangan naintindihan po natin yung pagpunta ho natin dito. Hindi lang ho tayo basta napunta dahil alam nating araw ng linggo. Nandito ho tayo sapagkat meron tayong personal na relasyon sa Panginoon at siyang inuuna natin. We have the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16. We're blessed because we have the mind of Christ. We're spiritually discerned. Hindi ho katulad ng mga tao, sabi doon sa unang Korinto, the natural man. Dahil wala siyang banal na espiritu. Samantalang tayo ho, nasa atin ang Santong Espiritu. Okay? We have the mind of Christ that discerns and stands for these marvelous spiritual truths. Kaya hindi ho maaari ng isang pinananahanan or kumbaga sumasa kanya ho ang Santong Espiritu ay hindi matuwa at magala sa kung ano siya. Okay? Pero sabi dito, ito yung umpisa pa lamang para kay Apostol Pedro. Remember that the privileges dito po sa passage ay 10. So tayo nakakadalawa pa lamang. Kumbaga sa is just the tip of the iceberg pa lang. Para kay Apostol Pedro, marami pang pribilehiyong taglay ang Kristiyano na dapat nating naintindihan. Kaya para palakasin pa ang mga inuusig para sa Panginoon, ipinagpatuloy ni Apostol Pedro ang kanyang sulat sa pagsasabing isang pribilehiyo din na meron po ang isang Kristiyano ay ang kanyang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa Diyos. So, it is normally sa isang tao na magpakita ng pagmamahal, but that's not the kind of love na meron ng isang Kristiyano para sa Panginoong Hesus. Na dapat niyang ipakita para sa Panginoon. At ito po yung ating third point. Okay? So, number 3 is the privilege of affection for Christ. So, why affection? Why affection? So, kung titingnan po natin in verse 7, so the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, verse 8, and a stone of stumbling and a rock of offense. So hanggang dito lang po muna na po. So sabi dyan, so the honor is for you who believe. Okay? So honor, as our first subpoint here, honor for those who believe. So sa lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon, kasi ito po ay konektado sa verse 6, whoever believes in Him will not be put to shame. Kaya sabi dito sa 7, so the honor is for you who believe. So sa ibang salin, ang gamit po dito is precious value. So the precious value is for you who believe. Kaya hindi ho basta-basta yung salitang believe. Pag binasa po natin sa Biblia yung salitang believe, it requires understanding kung sino yung iyong pinananaligan. Gaano kaliwanag sa atin yung kanyang pagkakakilanlan. Gaano natin siya kakilala. Gaano ka-intimate yung ating fellowship sa Kanya. Kaya ito bang pagpasok natin dito is an outburst ng ating understanding sa Panginoon? Ito ba'y outburst ng ating kagalakan dahil sa ating pagkakilala sa Panginoon? Mga kapatid. Again, so the honor is for you who believe. So sabi dito, madali sa atin sabihin, madali para sa atin sabihin na ang ating pagmamahal kay Kristo ay dahil tayo binautismohan na. Kasi I confessed my salvation. I proclaimed my salvation publicly. Kaya ako nagpabautismo, sabi dyan. Madaling sabihin na mahal ko ang Panginoon kasi bautismado na ako. Mahal ko ang Panginoon kasi nagpapartake ako ng Lord's table. Mahal ko ang Panginoon kasi I stand for the truth ng Biblia. Mahal ko ang Panginoon kasi tumutulong ako sa iba. Mahal ko ang Panginoon kasi nagpapakain ako sa mga nagugutom. Mahal ko ang Panginoon kasi binabasa ko ang kanyang salita. Mahal ko ang Panginoon kasi hindi ako pumapalya sa oras ko sa pananalangin. Yun ba talaga ang pag-ibig?
na dapat nating ipakita sa Panginoon. Yun ba ang kahulugan ng pag-ibig na sinasabi dito? Okay? Ito ang pinaka-remarkable na tanong dito. Siya ba ang una mong pag-ibig? Ginagawa mo nga ang lahat. Bautismado ka, nagpa-partake ka ng Lord's table, you believe in the Word of God, tumutulong ka sa mga tao, okay? Binabasa mo ang kanyang salita, ngunit siya ba ang una mong pag-ibig? Madaling sabihing mahal mo ang Panginoon, pero ang tanong, una ba siya sa buhay mo? Is He your first love? Is Christ your first love? Samahan niyo po ako sa Revelation, chapter 2. So ito po yung isa sa mga churches, very familiar po tayo kasi na message na rin po natin ito. That is the Ephesian Church. Revelation chapter 2 from verse 2 hanggang verse 5. Ano po sabi dito? To the angel of the church in Ephesus write, the words of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands, I know your works. So this is Christ himself. Ano po? Sabi niya, I know your works, your toil, and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. So, merong commendation agad ng Panginoon sa kanila. May tuturing na sila ay consistent sa pagtukoy ng tama at mali. They are doctrinally sound. They are doctrinally right. Okay? Maaring tama sila. I know that you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. So kayo din ay talagang maituturing na halimbawa sa pagpapagal. Sabi dito, you are enduring patiently. Nagtitiis kayo alang-alang sa akin. Masidhi ang inyong paglilingkod para sa akin. And you have not grown weary. Kailan may hindi kayo nanlupaypay? Kailan may hindi kayo nagpadaig sa inyong mga kahinaan o sa inyong mga laman? So ito yung commendation ng Panginoon sa Efeso. Pero ano pong sabi niya sa sumunod? But I have this against you. So from commendation, naging confrontation. Ano sabi niya? But I have this against you that you have abandoned the love you had at first. Pero meron kayong malaking pagkakamali. Tinalikdan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Tinalikdan ninyo ang dapat ninyong paglaanan ng pag-ibig o pagmamahal. Kung bakit nyo ginagawa ang lahat ng ito. So which means na may tuturing pa rin relihiyon ang ginagawa ng mga taga-Efeso. Sapagkat they missed the very important thing. At ito ay ang kanilang pag-ibig sa Panginoong Hesus. Mas minahal nila ang kanilang activities. Mas minahal nila yung kanilang mga methods. Mas naging concerned sila sa kaabalahan. Okay? But they missed the point of loving Him first. Yan sabi ng Panginoon, remember therefore from where you have fallen. Alalahanin niyo kung saan kayo nangahulog. Repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Pagsisihan ninyo. Kung hindi, I will remove your lampstand out. Mawawala po ang iglesia ng Efeso. Pag nagpatuloy sila sa ganitong gawain, na hindi nila inuuna ang kanilang unang pag-ibig. Kaya mga kapatid, ang ating bang pagpasok dito sa Bahay Panambahan ay dahil sa ating unang pag-ibig. Okay? It's because
He is our first love. Siya ba ang ating unang pag-ibig? O dahil may kahati ang Panginoon sa kanyang posisyon bilang unang pag-ibig. Dahil kung may kahati ang Panginoon sa unang pag-ibig, hindi na siya ang ating unang pag-ibig. Hindi po pwedeng may kahati ang Panginoong Hesus pag araw ng linggo. O kung anumang oras na merong gawain. Hindi maaaring maging tama ang katwiran na mahal ko naman ang Panginoon. O, basta't ako'y dadalo sa susunod. O di kaya ay saka na lang. Okay? So, in reference to those who believe in the chosen and precious cornerstone, the statement goes on with the fact that they possess the honor, which is the honor of placing our faith in Him, in Christ. That's why believing in Christ guarantees not only our security but also it's our privilege to show our affection by, sabi dito, sa atin pong text is honor for those who believe. So the honor is for you who believe. Kaya mga kapatid, may posisyon na ho tayong kinatatayuan. Hindi lang ho tayo basta isang bisita o isang estranghero na pumapasok sa tahanan ng Diyos. Meron na tayong pagkakilala sa Kanya at anumang ginagawa natin bilang nakakilala sa Kanya, yung pananagutan natin sa Kanya. At kung hindi natin siya inuuna, pananagutan din natin sa Kanya. Ano po sabi ng Panginoon in John chapter 14, verse 21? Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. Ang sino mang dala niya, dala niya ang aking mga utos. At patuloy niya itong kinikip-kip, sabi dito, pinananatili sa kanyang puso, keeps him or keeps them. He it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. At ang sino mang nagmamahal sa akin ay iniibig ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko din, sabi ng Panginoon, and I will manifest myself to him. Bakit po ito sinabi ng Panginoon? So, ang audience po niya dito is the disciples. Laban po doon sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya, which are the Pharisees. Di ba? Na itong mga Pariseyong ito, walang pagmamahal sa Diyos sapagkat hindi nila kinikilala ang anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung hindi ka maniniwala sa Kanya, hindi ka rin naniniwala sa Ama. At kung hindi ka naniniwala, ano sabi niya? Mananatili kayo sa inyong mga kasalanan. You're still under the condemnation. The condemnation of God. That's why, ang sabi ng Panginoon, whoever has my commandments and keeps them. So we, okay? Biyaya po ng Panginoon, dala na natin ang Kanyang salita. We have the commandments. We have the rules. We have the statutes, the ordinances, the commandments. But the question is, do we keep it? Nananatili ba sa atin ang Kanyang salita? Pinananatili ba natin sa ating buhay ang Kanyang salita? Sinusunod ba natin ang Kanyang salita? O conditional yung pagsunod natin? Naghihintay lang tayo ng sagot bago tayo sumunod. Mauubos na hong oras natin sa paghihintay. Pero ang kalooban ng Diyos, sundin natin siya. Now. Mga kapatid. Verse 23 and John 14, nasabi po ng Panginoon, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words.
So yung dalawa pong yun is hindi ho pwedeng paghiwalayin. Ano ho? Yung pagmamahal sa Panginoon at yung paghawak natin sa kanyang salita. Okay? The demonstration ng ating pagmamahal kay Kristo ay kung paano natin sinusunod ang kanyang salita. Kaya ang tanong, sinusunod po ba natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon? Ang kanyang mga batas, ang kanyang mga patakaran sa atin. Sinusunod ba natin? Okay? And that you hear is not mine. So this is the word, not, sabi ng Panginoon, hindi akin, but the Father's who sent me. Ito'y mula sa aking Ama, na ang sino mang hindi umiibig sa akin, sabi niya, doesn't keep my words. Wala sa kanya ang katotohanan. Wala ang salita ng Diyos. Okay? Kaya tunay na madaling sabihin sa isang tao na mahal niya ang Panginoong Hesus. Pero ang sabi ng Biblia, whoever loves Him keeps His word. Lagi ba nating dala sa buhay ang salita ng Panginoon? Lagi ba nating iniingatan ang salita ng Panginoon? Concerned ba tayo sa ating pagmamahal sa ating Panginoon? Since we know that He loved us first, yamang siya ang unang umibig sa atin, kung kaya't we are here to express, to confess our love for Him. Mga kapatid, kaya our worship, our service must be an offshoot of our first love. Kailangan ang pagmamahal natin, una ay ang Panginoong Hesus ay lumalabas sa pamamagitan ng ating pagsamba. Kung paano natin i-prioritize ang araw ng Panginoon. Kung paano natin i-prioritize ang sandali na inilaan natin para sa Panginoon. God is so gracious na isang araw na lamang ang ating i-reserve para sa Kanya. Hindi pa natin maibigay. Kung sa Lunes hanggang Sabado, wala na tayong oras, 24 oras kulang pa. Isang araw na lang ang ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi pa natin maibigay. May hinahabol kasi ako Kailangan kong matapos ito Pero kung si Kristo ang unang mong pag-ibig, ang Panginoong Hesus ang iyong unang pag-ibig, redeem the time. Okay? You must redeem the time. Kaya isa dun sa T, yung binanggit ni Pastor Marlon kanina, time. How's your time? Time is running out. Papansin nyo, ang bilis ng panahon. Napapansin natin, ang bilis din ng pagtanda kasi ang daming problema. Pinapaalala lang yan na kailangan magmadali din tayo na unahin ang Panginoong Hesus. Huwag tayong magpatumpik-tumpik. Saka na. Okay? So ito yung ating challenge, mga kapatid. Gaano natin inuuna si Kristo? Gaano natin inuuna siya sa ating buhay? Hindi lang pag Sunday. So this is honor for those who believe. Because Christ is the sure, the precious, the chosen cornerstone. He is so precious. Sabi nga, talagang si Kristo lang ang pinaka grandiose na kayamanan para sa atin. Napag wala siya, wala lahat. Okay? Kaya mga kapatid, ang pag-ibig natin, sino ang ating unang pag-ibig? Sino ang ating unang pag-ibig?
Kung halimbawa lang, ano po? So, lagi na nating ina-example ito yung sa salita sa Bible. So, pagkatapos na ang service, iitsa na lang ho yan. Ano ho? Iitsa na lang natin sa kung saan. Tapos, pag sumapit na uli yung linggo, iisipin pa natin, saan ko ba nailagay yun? Saan ko ba naipatong yung Biblia ko? Saan ko ba nailagay? Pero yung mayroon pang isang bagay na mas madalas nating gamitin, so pagka nawala, pagka nagka-problema, talagang hindi tayo mapakali. Di ba? Pag ang Biblia nawala, never mind. Sa linggo na lang. Madami naman sa church yung Tagalog. Ano? Halimbawa na lang, yung cellphone natin, mas madalas nating gamit, mas madalas nating hawak. So pag nagka-problema yung cellphone natin, hindi tayo mapakali. Nako, nawala ng signal. Nako, nawala ng data. Yan. Mantalang Biblia natin, wala tayong pakialam. Hindi natin alam kung nasaan. Okay? So, honor for those who believe. Gano'n natin kinikilala ang nagligtas sa atin? Okay? Precious ba ang kaligtasan na meron tayo? Precious ba para sa atin yung kaligtasan? At si Kristo na nagligtas sa atin? So, yan ang reflection. Okay, letter B. So, this is our second point. Ano po? Kung itutuloy po natin, is dishonor for those who do not believe. So, dalawa lang. Ano po? Honor for those who believe. So, ito po yung mga Kristiyano. Tayo yon, biyaya ng Panginoon. Next, dishonor for those who do not believe. So, this brings dishonor, okay? Sa Panginoon first. Yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya, syempre ito ho ay nagbibigay ng dishonor sa Panginoon. Kaya, dishonor for those who do not believe. So, verse 7, ano po? Kung itutuloy po natin, but for those who do not believe. So, nagbigay muli ng talata si Apostol Pedro, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. So, dalawa pong Old Testament texts ang makikita po natin. So, the first is from Psalm 118 verse 22. So, ito po yung the stone that the builders rejected has become the cornerstone. At ang sabi po dito, it is indeed a dishonor to God para dun sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Una, kinote po ni Apostol Pedro ang Psalm 118 referring to the unbelieving Jews who did not accept Christ. So, kasi si Apostol Pedro po ay apostol ng mga mga Hudyo. Kaya yung mga terms po na binabanggit niya dito, laging may reference ho sa mga Hudyo. Especially doon sa mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. Kaya yung quotation po na binanggit niya, this is from Psalm 118 verse 22. So that the stone that the builders rejected has become the cornerstone. So this is from, sabi nga, this is a prophecy actually. Na talagang ito po ay mangyayari para sa Panginoon. So, samahan niyo po ako mga kapatid dito po sa Acts chapter 4. So, kasi meron pong pangyayari dito na si Pedro po mismo ang nandito. As experienced by Peter himself. Nung siya po ay nagsisimula pa lamang na mag-minister bilang apostol. From verse 1, Acts 4:1, and as they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, greatly annoyed, because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. So, syempre, yung mga Sadducees, hindi sila naniniwala sa resurrection. Kaya galit na galit sila kina Pedro, dahil ang ipinapangaral ni Apostol Pedro ay ang Panginoong Jesus na nabuhay muli. And they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. But many of those who had heard the word believed, and the number of men came to about 5,000.
Talagang nakakamangha po ang ginawa ng Panginoon dito. On the next day, the rulers and elders and scribes gathered together in Jerusalem with Annas, the high priest, and Caiaphas and John and Alexander, and all who were of the high priestly family. And when they had set them in the midst, they inquired, by what power or by what name did you do this? So, kasi ang event po dito is nakapagpalakad si Pedro ng beggar. Chapter 3. Di po ba? Sabi niya, silver and gold have I none. But what do I have I give to you in the name of Jesus Christ, rise up and walk. And he walked, leaped, sabi nga, and praising God. Walking and leaping and praising God. So ito yung tinanong ng mga nakapaligid sa kanila. Including Annas, Caiaphas, and John. Sabi dito, by what power or by what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed. Let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him, this man is standing before you well. This, verse 11, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So sinabi po ng mga apostol, na ito ang bato na inyong ni-reject. Okay? Jesus, that was rejected and which has become the cornerstone. So, meron siyang background, doon sa mga unbelieving Jewish leaders. Yung pong sinabi dito na talata. So, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Okay? Ikalawa, so meron pa pong isa na talata na kung saan ay kinotin po si Apostol Pedro. So, this is Isaiah chapter 8, verses 14 to 15. So, yung sinabi naman po dito na a stone of stumbling and a rock of offense. So, bakit po naman ito kinote ulit ni Apostol Pedro? So, meron pa rin itong connotation sa mga Hudyo. So, ang sabi po dito, for those who disbelieve him, so the Messiah was predicted that he would be a stone of stumbling and a rock of offense. So ayon po sa commentary ni MacArthur, sabi niya, yung stone of stumbling is a stone that people could trip over as they move down a road. So syempre pag sinabi po nating stone of stumbling is bato na nakakatalisod, nakakatalapid. So pagka tayo naglalakad sa mabatong daan, pag may nakausling bato, so we trip down or trip over and fell down. Tayo napapadapa, nawawala ng balanse. Okay? And a rock of offense. So not only that this rock that they rejected served them as a stumbling stone or a stone that stumbles those who do not believe him, but also he is a rock of offense. So bakit naman po sinabing rock of offense? Ang ibig sabihin po nito, it was the rock bed that they could be crushed against when they fall down. Pagka sila'y natalisod, natalapid, so pag sila ho ay na out of balance, yung kanilang babagsakan, na bato din. So yun yung tinatawag na rock of offense. Okay? Kasi ang daan naman po noon, wala hong asfalto eh. Kung titingnan po natin sa Google or kasi encyclopedia outdated na eh, or Google,
So, pag nag-search ka ng mga ancient roads, so talagang kung titingnan mo, ang daming layers yan. Ano? So, di ko alam kung 4 o 5 layer yon bago pa yung pinakaibabaw, yung bato. Unlike ngayon na ang kalsada, ano na lang, ilang layer na lang, 2 o 3. So, asfalto, semento, lupa. Nung panahon po ni na Apostol Pedro, hindi. May bato, then may panibagong, may sumunod na layer, may sumunod pang layer, may sumunod pang layer, may sumunod pang layer. Kaya hindi siya agad-agad nasisira. Okay? Mabato. Okay? Mabato ho ang daan noong panahon na yon. Pero meron pa hong tinatawag na rock of offense. So, once they stumbled, so pag sila ho ay nadapa, so yung kanilang babagsakan, yun yung rock of offense. Ano pong ibig sabihin? Ano po ang implication? Bakit sinabi po ito ni Apostol Pedro? Those who do not believe in Him, those who reject Christ as the cornerstone, 2 po ang mangyayari sa kanila. Okay? 2. First, they will stumble. Sinabi po dito sa verse 8, they stumble because they disobey the word. Because of their disobedience sa salita ng Panginoon, they stumble. Okay? And number 2, they will face divine judgment. They will face divine judgment. So that is the rock of offense. Hindi lang basta sila madadapa. Ito yung naghihintay doon sa mga unbelieving. Yung mga hindi naniniwala kay Kristo. Okay? Sila'y madadapa at haharap sa hukuman ng Diyos. Na ang hukumang ito is yung tinatawag po nating paghuhukom or Great White Throne Judgment. So, first, they will stumble because of their disobedience and they will suffer divine judgment. They will suffer as a consequence of their lack of love for Him, their disobedience to His word, and their refusal to believe in Him. So, doon sa mga hindi naniwala sa Kanya, doon sa mga hindi sumunod sa Kanyang salita, at doon sa mga hindi umibig sa Kanya, ang naghihintay sa kanila ay paghuhukom. A rock of offense. Okay? As a cross-reference po, tingnan po natin sa Luke chapter 20. Luke chapter 20. So ito po ay nakapaloob sa parable of the... Tingnan po natin. Luke. Okay, the parable of the wicked tenants. Okay, verse 14. Mula po sa verse 14. Tingnan po natin. But when the tenants saw him, so yung anak, nung may-ari, nung vineyard, ano po sabi dito? They said to themselves, this is the heir. Let us kill him so that the inheritance may be ours. And they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? So anong gagawin sa kanila nung may-ari nung ubasan? Ano po sabi? He will come and destroy those tenants and give the vineyard to others. When they heard this, they said, surely not. Hindi. Okay? But he looked directly at them and said, what then is this that is written? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Everyone who falls on that stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him. So ganito po inilarawan kung ano po ang mangyayari sa mga hindi maniniwala sa Kanya. Ang sinumang malalaglag o mahuhulog sa batong ito ay madudurog. At sabi dito, when it falls on anyone, it will crush him. Madudurog. Kaya ang Panginoong Hesus, bato ng kaligtasan, at siya din ang batong dumudurog
sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. He is the rock of offense. Opensa sa mga hindi naniwala sa Kanya. Okay? So, another text, John 3:18. Ano po sabi dito? Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Hindi siya naniwala sa pangalan ng nag-iisang anak ng Diyos. He is condemned already. Okay? Take note. Hindi po ibig sabihin na ang Diyos ang nag-appoint sa mga taong ito para hindi sila maniwala. Let it be clear. Okay? God did not appoint them to unbelief. He appoints judgment on those who do not believe. Ang inappoint ng Panginoon is yung judgment. Pero hindi ho niya inappoint ang mga taong hindi maniwala. Siya nga ang nag-provide. Di po ba? Siya ang nag-provide. Ito ang aking anak. Whoever believes in Him will not be condemned. But he who doesn't believe is condemned already. Okay? Kaya it's a matter of believing or not believing. Kung pinananaligan mo ang Panginoong Jesus, wala nang kahatulan. Pero kung hindi mo pa tuluyang pinananaligan si Kristo sa iyong buhay, nakaamba pa rin ang kapahamakan. Okay? Kaya isa rin babala sa mga taong hindi pa naniniwala sa ating Panginoon, sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa Kanyang provision ng kaligtasan, sa Kanyang expression ng pag-ibig ng Diyos. Ito ho ang naghihintay. Okay? They stumbled because they disobeyed the word as they were destined to do. So, para mas maging maliwanag sa atin yung salitang as they were destined to do, it doesn't mean that God determined those people na hindi maniwala. Kundi ang determined ng Diyos dito is yung hustisya, yung parusa sa mga hindi naniniwala sa Kanyang anak. Okay? Kaya, yamang napakinggan po natin na unawaan ito. It is indeed a spiritual privilege to show our love for Christ as a result of our salvation. It is indeed a spiritual privilege to come every Sunday to express our love para sa Panginoon. Hindi lang natin sabihin na mahal ko ang Panginoong Hesus o ang una kong pag-ibig ay ang Panginoong Hesus. Pero hindi mo naman may tatatwa sa sarili mo na hindi mo talaga siya ang iyong unang pag-ibig. Okay? That's why there's no such a loveless Christian. Walang Kristiyanong hindi na umiibig. At wala ring Kristiyanong hindi si Kristo ang kanyang unang pag-ibig. Okay? Kaya ang tunay na Kristiyano, nakikilala niya at sinusunod niya ang kanyang unang pag-ibig. Kapatid, ikaw ba'y nandito dahil sa iyong unang pag-ibig? Anong ating sasagot? Amen. At tayo din ba ay nandito para sa ating unang pag-ibig? Amen. Kaya patuloy nating unahin ang Panginoon. At ang pag-uuna natin sa Kanya sa ating pagmamahal ay isang dakilang pribilehiyo na ibinigay sa atin. Isang pagpapala na huwag nating sayangin. Ipinaliwanag na sa atin kung sino siya. Maliwanag na sa atin na siya ang nasa gitna ng ating pagtitipon. Nandito ang kanyang presensya. Siya ang ulo ng iglesia. Hindi mo ibibigay ang iyong buong sarili para sa Kanya. Bagamat ang laman ay madalas kumukulbit sa atin,
Para sabihin, pumikit ka? O lumabas ka? Ha? Tandaan po natin mga kapatid, siya ang unang umibig sa atin. Inuna niya tayo ng mga taong hindi man lang umibig sa Kanya at nagmahal sa Kanya sapagkat tayo makasalanan. In return, ano pong ating ibibigay? Tayo ang unang inibig ng Panginoon, bagamat hindi tayo kaibig-ibig. At ngayon, taglay na natin ang pag-ibig niya in return. Anong ating ibibigay sa Kanya? Palilipasin ba natin ang oras sa loob ng bahay panambahan na hindi natin ibigay ang dapat ibigay sa Kanya? Hahayaan ba natin yung mga discomfort na meron tayo ngayon ang didikta sa atin? At hindi yung katotohanan kung bakit tayo nandito sa bahay panambahan? Again, this is our privilege. Let us show our love for Christ and make Him as our first love. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyong salita. Ikaw ang aming Diyos na nagpahayag sa amin ng wagas na pag-ibig at pag-ibig na walang hinihingi. Bagamat sa kaligtasan, tunay po Ama na ito po'y nananawagan sa amin na kami po ay maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Kaya narito po kami at patuloy po na pinaalalahanan na pagyamanin po namin ang sandali na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Na ang pribilehiyo na meron po kami ay huwag po naming ipagsawalang bahala sapagkat ito ho'y tanda ng aming tunay na pagkakilala sa iyo. Dito po namin na ipamamalas ang katotohanan ng ito, Panginoon. Kaya o Diyos, salamat. Patuloy po na ang sandali na inyo pong inilalaan sa amin ay sandali ng paglalaan po namin ng aming oras, ng aming buhay, ng aming kayamanan, Panginoon. Our time, talents, and treasures, Panginoon, ay maibigay po namin sa iyo, Panginoon. Salamat pong muli sa katotohanan ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.